Hintay muna kami. Tatago ka. Kita ka pa rin. 360 po. Hintay muna kami. Sakay ng bus. Para ma-experience ko yung bus bago ako umalis. Mga ilang oras pa kaya? Wala yung ano nila eh. Yung may oras. Hindi namin malalaman at walang ano yung ano dito eh. May mga ibang bus station kasi na may nakalagay ko anong oras darating yung bus. Dito wala. Pag pupunta palang Batha, number 7. Pero Batha. Ano? Yan na lang yung card. Tap mo dito. Sabi ko ako kaya. Tawag, pwede ba? Pwede naman eh. 1, 2, 3 na lang. Oria Bus Mobile App QR Code and the ticket validation machine. إجازة ثمن رحلتك باستخدام بطاقة درب أو البطاقة النقدية أو التذكرة الإلكترونية في تطبيق حافلات الرياض على جهاز التحقق من التذاكر. Riyadh Bus is a paid service. Kindly validate your journey by tapping your Darb card, bank card, or Riyadh Bus Mobile App QR code at the ticket validation machine. المحطة التالية أم الحمام. Next stop, أم الحمام 105. عميلنا العزيز، رجاء تذكر. Mga may ano, may sumamba na magtitinda ng mga kakain. Parang Pilipinas niya. Ano pa kami may dala ka nito. Wait lang ng mga Pilipinas. Sa pagbabayad sa bus ay ito yung 4SR lang. Back and forth na yun. Kahit saan ka pumunta. Hanggang sa matapos o hanggang dulo yung pagta-travel ng bus. At kahit ano ang gagamitin mo na pambayad. May bus card ka or ATM card na kahit anong bank or STC Pay mo na card, pwede din. Siyempre, wag ka rin makakalimot na magbayad bago magsakay kasi may mga inspector dito na nagche-check at kukunin yung pinambayad mo na klase ng card. I-check nila kung nag-swipe ka na or hindi. Sa Pilipinas, sa ticket dito talaga pa-card na. At yung kumukuha ng pamasahe mo ay yung card na rin na swipe lang. Tatawid lang talaga tayo doon. Tara, let's go. Kami sa Batha. Ang mura lang ng pamasahe, 4 reals lang, nasa Batha ka na. At nakarating kami dito ng alas 10. At ilang oras lang, almost 30 minutes lang ang biyahe. At tatawid lang kami sa kabila. May footbridge yan sa kabila para makatawid. Ang laking tipid pag magbabas ka araw-araw. Hindi katulad sa taxi. Sa taxi kasi medyo mahal. Pag nauwi ako papuntang Umalamam, galing Batha ay 25 to 30 real ang singil ng mga taxi driver. At sa bus lang ay 4 real, diba? Ang laking tipid. Ang problema nga lang ay maghihintay ka kung anong oras darating yung bus. At maglalakad ka na medyo malayo. Mas mahirap kasi pag marami kang bitbit. Kasi mag-grocery ka sa Batha at marami kang bitbit. At maglalakad ka pa na medyo malayo. O konti lang naman. Pero pag marami kang bitbit ay ramdam na ramdam mo yung pagod sa paglalakad. Papunta dun sa istasyon ng bus. Pero kung gusto mo talaga makatipid ay napakalaking bagay. At nandito na kami sa Batha. Pupunta lang kami sa Bellagio Mall. Dito kasi yung kadalasan na kumakain yung mga Pilipino. At gusto kasi namin kumain ngayon ng Filipino food. Kaya kami ay pumunta sa Batha. Medyo tinatamad kasi kami magluto. At hinahanap-hanap namin ng lutong Pinoy syempre. Saan pa ba makikita yon? Dito sa Filipino Market, dito sa Batha. At pupunta kami sa rooftop. Doon sigurado napakaraming Pilipino. Tingnan nyo naman kung gaano karami ang Pilipino dito. Halos puro Pilipino at konti lang yung ibang lahi. Halos ang ibang lahi dito ay yung mga nagtitinda. At dito lahat ng consumer ay Pilipino. May iba namang lugar na
almost consumer ay mga ibang lahi. Dito talaga sa Batha, Filipino market. Kaya nga Filipino kasi nga puro Filipino nandito. At ito yung sa rooftop ng 3rd floor, nandito na lahat. Kahit yung mga Jollibee, nandito rin. Yung mga pagkain Pinoy, nandito. Wala kasi kami magawa sa bahay, kaya pumunta kami dito. At dito kami kakain sa may pasalubong. Simple lang din dito sa may pasalubong at self-service dito. Parang yung mga karinderya na nasa Pilipinas, nasa karsada, ituturo mo kung anong gusto mo. At 2 ulam ito. May isang kanin, 2 ulam at isang tubig na rin. At yung mga crew ng pasalubong ay medyo jolly. Kaya natutuwa ako at nakikisabay sila sa vlog ko. At kung medyo nalulungkot ka sa bahay mo at medyo namimiss mo ang Pilipinas, punta ka lang dito sa Batha. Siguradong malilibang ka. At kahit papano mawawala ang lungkot mo at mapapil mo na parang nasa Pilipinas ka lang. Dahil sa sobrang daming mga Pilipino dito. Yung mga in-order ko, atay at saka bopis. Para akong aswang nito. Pero yung mga in-order ko, pampulutan kasi yan. Wala namang alak dito sa Saudi. Kaya pagkain na lang. Sama natin. At ang dami rin nila magbigay ng servings ng ulam. Kaya medyo nga napasobra yung bili ko ng ulam. Isa lang yung kanin. Akala ko kasi konti lang sila magbigay. O dahil siguro naka-video. Sabi ko kasi na siya nagbibigay, naka-video ka Kaya siguro dinadamihan yung bigay na ulam natin. Pero napansin ko naman, madami talaga sila magbigay ng ulam. Kaya sa susunod na punta ko dito, isang ulam na lang bibiling ko. Ang generous kasi nila magbigay ng ulam, kaya sulit na yung isang order lang at saka kanin. At may kasama na rin tong tubig. Ikan, bakal mantep pa. Lambot na talaga ako. Gutom na talaga ako kasi hindi pa ako nag-aalmusal. Kaya dumiretso na agad kami dito sa 3rd floor para kumain. Pagkatapos namin kumain ay mamimili na rin kami ng mga tinapay para pag umaga ay meron kaming tinapay syempre. Hindi naman kumpleto ang kape na walang tinapay. Dito sa pasalubong meron din silang mga bakery. At ito na nga pala yung mga available na mga tinapay dito. Meron din silang mga kakanin dito. At mura-mura lang at affordable ang price. Tapos na kami kumain. Ngayon naman ay maglilibot-libot kami at baka meron kami magustuhan o mabili ngayong araw na to kasi alam niyo naman ngayon naman tapos na kami kumain. Natandaan na kami sa mahaba-habang lakarin o paglilibot dito sa Batha. Sigurado mapapagod kami kaya kumain na agad kami para may lakas kami sa aming pag-window shopping. Kaya tara, samahan nyo kami sa part 2 sa pag-explore natin dito sa Batha.